hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po. Okay, last na po ako, huwag kayong mag-alala. Okay? So para itong recap and at the same time additional information po. By the way, kanina pagpasok pa lang may mga dumitingin na sa akin para namamalikmata sila. Ngayon pa lang po sabihin ko sa inyo, namamalikmata po kayo, hindi po ako yung former mayor ng Quezon City. Okay? Hindi po ako yung nauna kay Mayor Joy. Okay? So kamukha lang po. Okay, so Editorial Services Division. So bilang pagwawakas po dun sa session for today, okay, sana po kung meron kayong mga naalala, it's the do's and the don'ts when it comes to coming up with content. And at the same time po, yung pagsuporta sa ating mga social media accounts, gaya po ng ating Facebook page. Okay, ngayon po, gusto ko lang banggitin, hindi po magiging award-winning yung ating website at hindi rin po magiging award-winning yung ating Facebook page kung walang kwenta po ang mga ipinapaskill dyan. So ako po, I highly encourage everyone, i-follow nyo po, i-like, para every time na may post po, lalabas din updated kayo sa feed ninyo. And at the same time, if the piece of information is relevant to your respective barangays, i-share nyo lang po. So at least it's one content na hindi nyo na po kailangan pag-isipan pa or gawin kasi i-share nyo na lamang. Okay, so andito po yung mga roles and responsibilities po ng Editorial Services Division. Ayoko na pong isa-isahin, total nababasa naman na po riyan. Subalit I want to focus on particular aspects, particularly dito po, yung sa spearheads the production of Usapang QC episodes. Okay, so gaya po na nabanggit kanina, no? So meron po tayong show na lumalabas sa ating Facebook page. I strongly recommend na kayo po mismo manood, kayo po mismo mag-share, kasi talagang very relevant, very timely, very entertaining yung paraan po ng information dissemination. Apart from the fact na meron kayong i-share na relevant information, kayo rin po mismo, tayo rin po mismo matututo how to project, for example, on camera or how to come up with content. Kasi ang ganda po talaga ng mga episodes natin sa Usapang QC. Okay, so nabanggit po kanina ni Sir Jerry, I'm not sure kung nabanggit niya rin itong hapon, na ang purpose po ng ganitong training is for us to become true quality communicators. Okay, kasi di ba, in the midst of or sa gitna ng misinformation and dissemination, paano mag-i-stand out yung relevant piece of information na mahalagang may papatid natin sa ating mga kapwa Q-citizens. Diyan po pumapasok yung pagiging what is newsworthy as well as the tips in coming up with or writing captions. Kasi to become a quality communicator, quality demands guidelines, rules, tsaka suggestions. At ito po yung ating gagawin para po sa session na ito. Okay. So number one, what makes a content newsworthy? Number one, is it timely or napapanahon? Si Sir Bert po, nababanggit niya lagi every time he introduces yung ito pong session. Example, yung sa mga class suspensions, hindi po ba? So dapat we are proactive in relaying information in a very timely manner. So apart from class suspensions, nandyan din po for example, yung mga traffic rerouting, at saka yung mga upcoming celebrations po, for example. Halimbawa, barangay fiesta. Tapos, baka invited nyo yung bini. O baka pwede nyo namang i-post para mabasa ng mga anak ko, dayuhin namin yung barangay nyo. Okay? Taga-barangay Commonwealth lang naman kami. So yan, timely ba yung information na ipababatid? Okay, next. Is it significant or makabuluhan? This is a very, very tricky term kasi what may be significant for one may not necessarily be significant for someone else. So basically, ang pwede nating maging parametro or sukatan kung ano yung significant is dapat ba yung malaman ng ating mga nasasakupan o ng ating mga kapwa Q-citizens specifically or lalong-lalo na sa lugar natin. Okay. And if I may add, when you say significant example, nakalagay dyan yung sa Seal of Good Local Governance for Barangays. O natuwa ako, nakita ko Barangay Commonwealth. O, di napakomment ako din. Tsaka if I'm not mistaken, na-share ko nga rin ito eh. And as someone na nagtrabaho sa may Barangay Holy Spirit, ayan, I felt a sense of pride dun sa nangyaring yan. Ayan, so, makikita nyo po, for me, gaya nabanggit yung sa significant, it's a balance between nonchalant at saka pagiging OA. Okay? So when you say balance between nonchalant and pagiging OA, kumbaga, yung something in the middle, na tipong hindi sensational, but at the same time, hindi rin boring. Okay? And I believe, yun pong ating mga previous speakers na na-discuss naman na po nila itong kanina. Okay? Napakalaga rin po malaman on how to come up with effective captions kasi baliwala ang ganda ng video, baliwala ang ganda ng photos kung yung babasahin naman ay hindi sing ganda
gaya ng visuals. Gets naman po natin yon? Di ba? Nakaantig na yung larawan, nakaantig na yung video, patuloy na yung luha ng constituents nyo, tapos biglang nabasa, jejemon yung write-up mo, yung caption mo, di ba? Biglang umurong yung luha, na hindi na naantig yung damdamin. Binatipos ka pa. Next, is it nearby? Okay, so definitely concern yourselves with what is immediately happening or will happen in your respective communities. Okay, wag na pong pakialaman yung nangyayari sa ibang barangay unless meron pong produkto ng collaboration or partnership. So ang primary focus po natin dito, for example, yung mga service caravans, yung mga dapat malaman, yung mga kanina nabanggit, yung mga evacuation centers. Naku, napakahalaga po niyan. Familiar po kayo sa fire exits? Familiar po sa fire exits? Yung mga nakapaskil, tama, sa bawat building? Parang ganun po yan eh. Di ba? Can you imagine? Kailangan malaman ng ating mga constituents yung mga mahalagang bagay na nangyayari sa paligid nila. Either bago mangyari or habang nangyayari at hindi later pa. Okay? By the way, when I say nangyayari or mangyayari, wag lang yung mga sinabi kanina, about hostage taking o yung mga sabihin natin on the negative side. Unless for the prevention. Okay? Or unless for the prevention. At saka pag-iingat. Is there conflict? Okay. So meron bang ganitong mga quote-unquote gulo or issue sa inyo nasasakupang mga lugar? So mahalaga, meron din po tayong official statements. Can you repeat that word? Can you repeat those words? Official statements. Salamat po sa lilimang sumagot. Mahalaga po ang official statements. Bakit? In my previous life po, as a business owner and as a corporate trainer, ang prinsipyo po namin dyan, mahalagang whenever there's a time of crisis, mas mahalagang may official statement na kesa haka-haka or conjectures ang mamayani. Nakuha po ba natin? Kasi it's a form of misinformation, it's a form of disinformation kapag yung mga marites ang nagpakalat ng information or nung sinasabing palagay nila dun sa nangyari. Mas maganda, meron na pong official statements nang sa gayon, malaman po ng kapwa natin few citizens, number one, yung reaction ng ating mga respective officials, and at the same time, ano yung ginagawang solusyon or tugon dun sa conflict. Next, is there human interest? Okay, so mapansin niyo po dito yung mga example natin, di po ba? Mga emotional, mga moving, mga touching na stories involving people at saka hayop po. Kasi if we were to be very strict with the definition of human interest, it's a discussion daw po of humans and pets in an emotional manner. At tinatawag din itong soft news. Okay, when you say soft news, light-hearted, kabaligtaran ng hard news na medyo, kumbaga, data-driven or very, very informative. Samantalang ito, touches the heart. So kung meron din po kayong mga ganyang pangyayari sa inyong mga barangay, maganda rin po maitampo. Okay? Next, is there prominence? Okay. So kailangan po sa bawat caption o bawat content natin pong gagawin, kailangan pong i-identify natin yung pong mga tanyag, mga karapat-dapat na i-identify ng mga high-ranking officials, VIPs, even significant events and landmarks. So for example, may senador na bibisita sa barangay nyo for whatever, maganda po may post yun, may cascade yun. Tapos ito, makikita nyo po dun sa third picture, dito po yung sa kanan natin, di ba? Pati ako may natutuhan, di ba? Nakalagay dyan. Inilawan ang kulay ng bandilang Pilipinas, ang pylon. Pero nyo, pylon pala tawag dyan. All along, ang tawag ko dyan, obelisk or monolith. Okay? Pylon pala tawag dyan. Spell obelisk, pylon na lang, no? P-Y-L-O-N, no? Pinasimple. So, natuwa lang ako, pati ako natuto. Oo nga, no? Pylon pala tawag doon. Is it unique? Okay, meron bang katangi-tangi? What sets your barangay apart from the other barangays? Baka may notable individual yan, baka may notable historical event or historical figure na meron sa inyong mga respective na lugar. Maganda rin pong maitampok yan bilang content. Just to share with you, familiar po sa Barangay Holy Spirit? Pamilya? Barangay Holy Spirit? Sa may Shopwise, Ever, Commonwealth, ganyan. Okay. Apparently, nauna pala yung School of the Holy Spirit. Nauna yung itinayo, tapos yung simbahan, bago nagkaroon ng Barangay Holy Spirit. And apparently, yung lugar na Barangay Holy Spirit, the name itself is derived from the School of the Holy Spirit. Nakuha po ba natin? Ayan. Meron po ba dito?
Meron po ba dito nakakasakop nung Diliman? Ay, Katipunan Avenue? Katipunan Avenue tsaka Diliman. Meron po bang barangay na nakakasakop dyan? Wala po. Meron! Ayun. Saan kayo, sir? Sa UP Campus. Grabe, mind blown ako nung tinuro nung isang teacher namin, tsaka colleague noon sa college. Kaya pala Diliman yung tawag dyan. Kasi yan yung area na masukal, tapos takot yung mga Kastilang pasukin noon. Diyan nagtatago yung mga Katipunero. Tapos kaya pala tinawag na Katipunan Avenue. Alam niyo kung bakit? Diyan sila nagmamarcha, diyan sila dumaraan. Mula Diliman, papunta dun sa, kung hindi nakakamali, San Mateo, basta bandang Rizal, and vice versa, diyan sila dumaraan. Nag-gets po natin? Di ba? It's something historical, something unique talaga. Nung malaman ko yun, mind blown ako na kaya pala sa UP, Diliman ang tawag dun sa area na yun. Kasi nga, madilim, masukal. Ayaw pasukin ng mga Kastila kasi pag napunta sila ron, wow, dilim man. Okay. Joke lang. Okay. Next. Okay. Tips for writing captions. Number 1. Kaya na nabanggit kanina, identify significant people and locations. And if I may add, events also. Number 2, include the date of the event para po mapatunayan natin na timely yung ating pong delivery ng information. Number 3, for me, ito yung pinakamahalaga. How will the event, program, or project benefit the people? Kumbaga, pagka nabasa nila yan, pagka nakita nila yan, kailangan masasagot na agad yung tanong na, ano ngayon? Bakit ko kailangan malaman yan? So, doon pa lang, dapat tayo na mismo sinasagot na natin for them bago pa nila may tanong sa sarili nila. Number 4, be consistent with your messaging. And number 5, keep it simple. Okay, so, if I will close by quoting yung nakita ko sa isang, hindi paper eh. Yung may mga graduate, yearbook, school yearbook, di ba? Madalas yan picture, tapos yung what do you want to become, tapos may quotation, di ba? May inspirational quote, di ba? Nabasa ko doon, nakalagay, write to express, not to impress. Okay, so yun yung feeling kong definition ng keeping it simple. Layman's terms, conversational, huwag na tayong gumamit ng mga napakalalalim, whether English or Filipino, unless truly kinakailangan or technical terms. By the way, talagang kailangan panatilihin po natin yung conversational tone ng ating information dissemination. Okay po? Maraming salamat po.